Meron ako mga pinopost doon. Ngayon may mga nagko-comment, yung mga paulit-ulit na tanong. Paulit-ulit na mga tanong eh. Kung ano raw yung mga yung mga ano ba yan? Ano bang agency, mga ganon. Sagutin natin lahat ng mga tanong nyo dito sa sa pinost ko, no? Yun. Gawa tayo ng na magandang video. Kasi maganda yung sa FB page ko, follow nyo dun sa FB page ko. Dun ako maglalagay ng mga bagong uploads ko. Magpo-focus muna ako sa aking FB account at hindi gumagalaw eh. Buti pa yung YouTube ko nasa magsi 17,000 na ako sa subscriber sa FB page ko, mabagal. Meron ako mga pinopost doon. Ngayon may mga nagko-comment, yung mga paulit-ulit na tanong. Ulit ng mga tanong eh. Kung ano raw yung mga yung mga ano ba yan? Ano bang agency, mga ganon. Sagutin natin lahat ng mga tanong nyo dito sa sa pinost ko, no? Kasi paulit-ulit na lang yung mga yan. Pero syempre hindi mo naman masisi kasi baka ngayon lang nakita yung FB page ko, di ba? Ngayon lang nakita sa YouTube, ganyan. Hindi natin masasabi na paulit-ulit pala, no? Kaya basahin natin yung mga nagtatanong dito, no? Unang-unang tanong na lagi kong nakikita. Ano raw ba ang aking agency? Staff House nga. Staff House International Resources, no? Pagka mag-a-apply kayo, direkta na lang kayo dito sa kanyang FB page. Tapos meron din niya, alam ko meron na silang website ngayon. Ito, may mga link dito sa FB page nila, naka-link dito may link dito para didiretso kayo sa website nila. Pag kinlik mo 'yon, lalabas. O ito yung yung kanilang website, no. Nandito lahat ng kayo, kunyari mag-a-apply kayo. Click nyo lang tong jobs, lalabas na diyan yung mga kailangan nila. Pero mas maganda i-follow sila sa FB page nila kasi doon sila nagpo-post kung ano yung mga latest na na hiring nila, kung anong bansa. Nagpost nga sila nung kailan lang, papuntang Canada, papuntang UK, Saudi Arabia. Doon nyo makikita sa FB page. Doon, meron din silang TikTok. Nandun din sa FB page nila yung mga link. Pero kung mag-a-apply na kayo, puntahan nyo yung kanilang website. Nandito lang yung mga pwede nyong applyan. Nandito na rin pala sa ilalim lahat eh. Yung mga pinost nila ang daming Canada. Diba? Tapos, merong mga nagme-message sa akin, pinapa-legit check yung kanilang, may mga nag-i-email sa kanila, nakalagay, staff house daw, staff house galing, pakita ko sa inyo. Akala mo, staff house yung kausap nyo, yung pala, iba yan, scam yan. Unang-una yung mapapansin, pag kayong kunyari, nag-a-apply kayo at may nag-email sa inyo, unang-una yung pansinin, pagka nanghingi agad sa inyo ng fee, bayad. Kasi ang staff house or kahit anong mga agencies natin dyan sa Pilipinas, Magsaysay, ISO, FMW, lahat yan walang bayad, no? Hindi sila manghihingi sa inyo ng kahit anong fees pa. Tapos may mga nakalagay pa 7 slot available. Walang ganun. Ang dami-daming nag-a-apply sa sa mga agencies natin yan. Tapos pagbabayaran ka para makakuha ka ng slot, pupunta ka lang ng Baguio, mga ganun. Hindi. Mag-a-apply kayo dito sa mga website nila. Tapos sa mga sa mga pinopost nila sa FB page nila, doon lang kayo magre-rely. Kasi pag kayo nga nakita nyo nag-email, akala mo talaga totoo yung mga uni, tapos banda sa may ilalim nanghihingi sila ng mga fees. Na yun, scam yun, no? Basta kahit anong email sa inyo na kunyari agency sila or employer, basta merong money involved, kayo, magdalawang isip kayo dyan kasi scam yan malamang. Ganun, no? Yun, ano pa bang mga tanong dun sa aking pinost? Meron daw po bang babae? May mga babae daw po bang hinahire? Merong babae sa batch namin, sa post-pandemic first batch kami. May kasama kaming dalawang babae, no? Pero sa ngayon kasi
yung mga sa nahuling mga batch, walang masyadong babae. Siguro wala rin naman masyadong nag-apply, pero sa may nabalitaan ako dito sa may highlight, may mga dumating babae din. Kaya kung kunyari babae kayo na wag na kayo magtanong-tanong na ba, pwede ba yung babae diyan? Pwede yung mga babae, walang problema. Na tayo? Nasa 2024 na, no? Hindi na masyadong yung babae ka man ba o lalaki, ganun. Wala nang discrimination sa ganyan. Basta mag-apply lang kayo. Pwede kayo. Ano pa ba? Boss, how to apply? Sinabi ko na nung una, ganun lang yung pag-apply. Pumunta kayo sa mga website nila. Tapos kung ano yung mga requirements, nandun na rin sa kanilang pinupost sa mga FB page. Magbasa kayo. Hindi yung puro kayo tanong-tanong lang. Walang mangyayari sa inyo pag ganyan. Puntahan yung website nila, nandun lahat ng mga detalye. Pagka meron silang pinost, nakalagay na dun yung qualifications, yung experience na kailangan, yung basta yung mga requirements nila nakalagay na dun, nakapost na dun, no? Kaya wag nyo nang masyadong yung kada may nagpo-post, tatanong kayo how to apply. Pare-pareho lang naman yung mga requirements ng mga natin, mga agencies natin, no? 2 to 3 years na ang tanong dito, gaano katagal na experience ba ang kailangan? 2 to 3 years na experience ang kailangan sa pagbubutcher. Sa alam ko sa Magsaysay, dati 3 years yan. Kasi dati doon dapat ako mag-apply kasi ang pangarap ko nga mapuntahan, High Life. Ngayon, itong staff house pala 2 years lang kailangan. Ngayon, yung Magsaysay 2 years na lang din ang kailangan nila na experience sa butchery, no? Kung magbubutcher kayo, kunyari tulad ng ginawa ko, itong pinost ko nga na nagkuha ako na experience sa Monterey, sa Robina Farms. 2 taon ako nagtiis na magtrabaho na ganyan kasi di ba alam niyo naman sa sa opisina tayo galing. Ngayon nag-downgrade ako ng trabaho para makakuha ng experience. After 2 years nag-apply ako sa staff house. Ang ginawa ko pala, one way lang yan yung pag-apply sa sa website nila. Merong diyan, maglagay kayo ng requirements niyo sa Job Street saka yung work abroad yan. Pagka punta niyo doon sa website na doon, i-upload niyo doon yung mga requirements niyo. Meron kayong NBI, yung resume niyo nandoon, yung COE niyo ilalagay niyo na doon lahat. Basta lahat ng mga hawak nyo ng mga dokumento, i-upload nyo na dun, no? Kailangan po ba ng IELTS? Pagka pupuntahan nyo po, dito sa Canada, kailangan nyo po ng IELTS. Merong 2 klase ng IELTS. Ang kukunin nyo, kunyari Canada, Australia, IELTS General Training. Wag yung IELTS Academic. Yun yung pang Canada, pang student, yung academic. Yung IELTS General Training, yun yung kukunin nyo pagka gusto nyo ng Australia or Canada. Pero pagka kunyari gusto nyo mag-apply sa UK na butcher or kahit ano pang pwede nyo applyan sa sa UK, ang kukunin nyo IELTS UKBI, no? Magkaiba yun. Kasi pagka kumuha ka ng IELTS UKBI tapos mag-a-apply ka sa Canada, hindi rin nila yung tatanggapin pag i-examine ka rin nila ng IELTS General Training. Kasi yung kaya nga UKBI specifically yun para sa UK, no? Kaya dapat kung kung kunyari kung saan kayo desidido na pumunta, kung UK ba or Canada, yun yung kunin nyo na lang na IELTS, no? Saka maganda rin kasi kung kunyari i-try nyo lang din, kunyari may UKBI kayo or IELTS na pakita nyo lang na pumasa kayo sa sa kahit anong in-exam nyo ng IELTS. Kahit pa magkaiba pa yan, i-consider nila yan, pero pag i-examine pa rin nila kayo. Ganun yung mga technique. 2 yung pwede nyo pag-applyan ng pag-examan sa sa Pilipinas, IDP saka British Council. Yun yung 2 official na nagpapa-exam ng IELTS. Doon lang kayo pupunta. Yun, tapos na yung tanong tungkol sa IELTS, ha. May height requirements ba?
Dito kasi sa amin, sa Maple, wala namang height requirement. Yung mga huling dumating nga, mas maliliit pa sa akin yung iba eh. Pero natanggap sila, no? Ang pinaka kasi tinitingnan nila diyan yung yung COE mo, yung experience mo. Tapos kung physically fit ka ba, kung maliit ka naman, tapos ka naman, kaya mo naman yung trabaho, pwede yan. Tapos yung mga kaliwete, tinatanong nyo kung pwede. Meron yung huling batch, may kaliwete dun. Kaya laban yan lahat, mga ganun. Tanong natin dito. Mahaba na yata. Pero yun lang, yung mga basic na mga tanong, yun yung sasagutin ko rito para ma-refresh lang kayo. Kasi meron na akong post na ganito, masyado ng matagal, baka hindi nyo na mahanap. Kaya ito, updated, gawin natin. Magkano ginastos? Isa pa pala sa tanong yan. Technically, meron pa rin kaming ginastos, umabot ng 30,000. Kasi magbabayad ka ng IELTS nasa 12,000, tapos yung medical mo sa ako nag-medical St. Luke's nasa 12,000 din, ganyan. Tapos bukod pa dun yung mga babayaran yung mga mga basic na mga mga NBI, yung mga ganyan. Basta umabot total 30,000. Pero naman yan, ibabalik yan lahat ni i-reimburse yan ni kung saang agency kayo. Hindi ko alam kung sa Magsaysay saka ISO ganun na rin. Pero dati FMW lang saka staff house. Sa akin nung bago kami umalis, binalik nila lahat yung 30,000 na yun. Siguro mga 3 days before kami lumipad, binalik lahat ng mga mga binayad sa amin, binayad namin sa yung medical, yung IELTS, yun lang naman kasi mga mahal eh. Tapos yun, at least nakabili ako ng iba ko pang gamit na para papunta rito. Ibabalik nila yung lahat. Kaya technically, merong kaming ginastos pero binalik din, di ba? Kaya kung kunyari mag-a-apply kayo, nagdadalawang isip kayo kasi baka malaki yung gastos, katiting na sakripisyo lang naman yan para sa pangarap nyo. Pagka dumating naman kayo dito, magkano lang naman yung yung ginastos nyo dyan, tapos dito ang laki ng sasahurin nyo. Kaya sabi nga nila, wala kasing pera sir, walang pera. Gumawa kayo ng paraan. Maraming niyan, pwede kayong mag-loan, pwede kayong manghiram sa kakilala nyo, pwede kayong mag-ipon, di ba? Ganun yung kasi kung gusto nyo talagang makaalis, kunyari gusto nyo talagang mag-upgrade yung buhay nyo, think out of the box, gumawa kayo ng paraan kung paano nyo masusustentuhan yung kailangan nyo. Kung gusto nyo talagang umangat sa buhay, di ba? Talaga ganun lang yun. Yung iba kasi parang masyadong binebarden yung kasi wala akong pera, ganyan sir. Gawan nyo ng paraan. Gusto nyo umalis, di ba? Gusto nyo maging successful, yan, kaya kailangan nyo talaga. Saka kung kunyari ganun, at least yun, itong pagka nakapasok ka rito sa mga companies dito sa Canada or sa UK, mahal kasi yung mga ticket. Yan yung pinagagastusan nila ng mga employer. Yung ticket mo rito, tapos yung sa amin dito sa Maple Leaf, yung LMIA, mahal yan, yung LMIA na yan. Pagka kunyari kayo magpo-provide lang, kayo yung gusto nyong bumili, kasi meron yung mga nagtuturis ngayon, ang ginagawa nila, mag-a-apply sila sa ibang company rito, magbibigay ng LMIA, pero kayo yung magbabayad. Pagka nag-apply kayo sa mga agencies, sila na yung magpo-provide ng LMIA nyo. Malaking tipid yun. Tapos yung ticket nyo pa, magkano yung ticket? Nasa 100k yung ticket, lalo na yung pag malapit na yung mga alis na kinukuha mismo ng neto ni employer. Lang, mahal yun. Malaking tipid. Tapos magkano lang yung gagastusin mo, babalik pa nila yung gagastusin mo, di ba? Lang yan, maliit na bagay lang yan, Ano pa yung mga tanong? Mahaba na, 16 minutes na. Tama na siguro yun, Kung kunyari meron pa kayong ibang mga tanong na gusto nyong masagot, i-comment nyo lang sa mga pinopost ko sa FB, sa YouTube, para masagot natin ng diretso, yun lang. Dapat mabilis ang video lang yun, mahaba na naman. Like, share, subscribe, alam nyo na yun. Sige na, paalam.